2 taon na pala ako sa Greenland. Ano-ano nga ba ang naipundar ko na at nangyari na sa akin sa loob ng 2 taon kong pagtatrabaho? September 22, 2022, noong dumating ako ng Greenland, dala-dala ang pangarap para sa pamilya. Isa sa pinakamahirap na desisyon sa buhay ay ang mawalay sa pamilya ng matagal, makipagsapalaran sa ibang bansa para sa pangarap, kasama ang lungkot, hirap, pagod at pangungulila. Samahan na lang ng dasal sa itaas para loob ay lumakas. Nakapagtapos naman ako ng kolehiyo sa Pilipinas at naipasa ko din ang board exam bilang isang registered master electrician. Pero sadyang mababa lang talaga ang sahod, kaya naisipan kong makipagsapalaran sa abroad. Bago ako lumipat ng Greenland, ay naging OFW muna ako sa Saudi ng 6 na taon, pero medyo hindi lang kalakihan ang sahod, kaya wala akong malaking naipundar, pero malaki din ang pasalamat ko sa Saudi dahil isa ito sa nagbigay sa akin ng experience para mahasa at maging daan para magsumikap pa sa buhay. Hindi man ako nakapagpatayo ng sarili kong bahay nung nasa Saudi ako dahil inuna kong paggawa ng bahay ang aking mga magulang at pinag-aral ko ang kapatid ko. Nang mag-umpisa na akong makapagtrabaho ng Greenland ay nag-ipon ako dahil nung bago ako malis ng Pilipinas ay buntis nga yung misis ko bago ako babalik nung mga Saudi pa ako nagtatrabaho, kaya mula sa Saudi ay dumiretso na ako dito sa Greenland ang flight ko noon. Malaking tulong ang Greenland sa pagpapanganak ng misis ko dahil nga cesarean siya, ang pagpanganak niya ay napakalaki ang gastos. Kung hindi ako nag-abroad ay baon na siguro kami sa utang. Siyempre wala pa kaming sariling bahay, nangupahan lang kami sa Jensen at nagbabayad kami buwan-buwan. Naisipan kong magpatayo ng bahay sa probinsya namin para naman magkaroon ng sariling bahay at hindi na mangungupahan. Tama nga ang sabi nila, pag lumaki na daw ang sahod, lalaki na din ang gastos. Siyempre, pag may pera ka ay marami kang gustong gastusan. Nakadepende na din ito kung saan mo gagamitin ang pera. Ako naman ay 3 months pa lang sa Greenland ay inumpisahan ko na ang pagpapagawa ng bahay. Iniisip ko nga kung sa Pilipinas pa rin ako nagtatrabaho, makakabuo kaya ako ng bahay dahil nga sa sobrang hirap ng buhay ko doon, nagtatrabaho lamang ako sa isang company kung saan sumasahod lang naman ako ng minimum. Siguro mga kabayan, kung mayroon kang maging puhunan at mapalago mo ito at magkaroon ka ng negosyo, ay magkakaroon ka siguro ng malaking income. Pero sa akin, mukhang mababa lang yung chance mga kabayan dahil hindi naman tayo nagkaranas na magkaroon ng sariling negosyo, kundi ito ay kailangang mausisa sa pag-aaral talaga. Kaya ito na lang yung isa sa dahilan na paraan para makaipon ako at makapagpatayo ako ng sariling negosyo, magkaroon ng puhunan, ang mag-abroad sa labas. Balang araw ay magkakaroon din ako nito pag makapag-ipon na ako mga kabayan at makaisip na ako kung ano ang pwede kong inegosyo sa Pilipinas, kasi balang araw ay may plano din kami na uuwi. Iba pa rin yung lugar natin mga kabayan, ang nakagisnan mo na at kinalakihan dahil nga ang Pilipinas masarap talaga tirhan kapag mayroon ka ng stable na trabaho at may negosyo ka na sapat sa araw-araw na pangangailangan. Nung inumpisahan ko na ang pagpapagawa ng bahay sa Pilipinas, ang source of income ko lang naman ay sahod, kaya tuwing buwan lang ako makapagpadala. Madalas akong nag-o-overtime, kahit rest day ay pumapasok ako para mas malaki ang kikitain lalo't may pamilya pang umaasa sa akin. Kahit may mga magulang ako ay tuwing sahod ay nagbibigay ako, hindi naman sila nangihingi. Pero hirap na din silang kumita ng pera dahil matanda na. Minsan pag may sobra nagbibigay ako sa mga kapatid ko at naglalaan din ako ng tithes and offerings sa church namin. Halos kinikita ko nga sa YouTube ay binibigay ko sa church namin. May mga time nga naman na kinakapos ako sa pagpapagawa ng bahay dahil sa sobrang mahal ng materialis ngayon ay halos doble na
pero tuloy-tuloy pa rin at paunti-unti. Kapatid ko ang pinagkatiwalaan ko sa pagpagawa ng bahay hanggang sa unti-unti nang nabuo at parang nawala ang pagod ko tuwing nakikita ko ang pinaghirapan ko. Yung asawa ko naman ay hindi naman siya magastos kaya sa loob ng isang taon ay naporma na ang aming bahay at pwede nang tirhan. Wala pa namang kumpletong mga gamit sa loob ng bahay pero paunti-unti na lang kaming bumibili at nagpapagawa. Hindi ko talaga gusto ibuhos lahat ang pera sa bahay dahil sa ngayon ay nag-iisip ako ng magandang negosyo dahil yun talaga ang pangarap ko, mamuhay sa Pilipinas, may stable na income. Sa ngayon ay nakuha ko na din ang aking misis at dalawa na kaming nagtatrabaho at may balak na din kaming kunin yung mga anak namin habang nag-iipon kami dito dahil sa ngayon ay nag-uumpisa pa lang kaming mag-ipon. Madalas kasi kami ditong na homesick kahit na magkasama kaming dalawa. Iba't pa rin talaga mga kabayan pagkasama yung buong pamilya. Hindi talaga maiwasan. Iniisip nga namin dito. Kahit nga makaipon na lang kami ng paunti-unti basta kasama lang namin yung mga anak namin. Sa ngayon kasi ay pinag-iipunan pa namin ni Mrs. yung gagastusin na pamasahe ng aming mga anak at syempre mga kabayan, idaan muna ito sa tamang proseso kung maaprubahan ba dahil lahat dito ng mga family reunification o family visa ay dadaan muna ito sa government bago maaprubahan at makapunta sila dito. Itong pagpunta naman namin dito talaga sa Greenland ng asawa ko ay para naman talaga ito sa kinabukasan kasi kung marami lang talaga din kaming pera mga kabayan at mayroon talagang kaming negosyo na pagkakitaan sa Pilipinas ay hindi na kami dito pupunta sa lugar na ito dahil nga ito lang yung ginawa namin dito, mas makaipon dahil malaki yung opportunity dito at may magandang kinabukasan na naghihintay dito. Balang araw mga kabayan at makaipon kami ay may balak din kaming uuwi ng Pilipinas. Sa ngayon kasi mas maganda na din yung buhay namin dito dahil nga mayroon kaming trabaho dito, may income kami na inaantay buwan-buwan kaysa naman mag-stay kami sa Pilipinas na wala kami doong sapat na kinikita. Kaya sa mga kagaya kong OFW, tiis-tiis lang para sa kinabukasan dahil magbubunga din ang ating pinaghirapan. Basta ang perang kinikita natin, maliit man yan o malaki ay dapat tama ang mapuntahan. Kaya para sa akin, bilang isang hindi naman mayaman sa Pilipinas, ay tama lang ang aking naging desisyon na lumayo sa Pilipinas at hanapin yung kinabukasan dito sa ibang bansa. Kahit mahirap man, malungkot, nakakapagod, nakakaubos ng pasensya, pero kailangan ko itong gawin dahil balang araw ay magiging aahon din tayo sa hirap ng buhay. Salamat mga kabayan sa laging panonood ng aking mga video. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel. Pindutin na din yung bell notification para updated kayo kung may bago tayong mga video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. God bless you all.